nyo naman, nabunot ulit si Kimi. Okay, so ito naman, nagre-reminisce tayo doon sa mga ano nila, My Love Will Make You Disappear days, di ba? Yung tipong lahat, mga kachika, lahat sa buong Pilipinas, kapag ka naririnig yung kantang Dilaw, laging pumapasok sa isipan natin, isa lang, Kim Pao. Di ba? Pag sinabing Dilaw, pag narinig nyo yun, uy, Kim Pao. Kahit pag sinabing Kim Pao, love, ay yung team song nila lagi, Dilaw. Kaya kanina, nung bumisita si Maki roon, yung kinanta niya naman, bagong kanta niya, yung purple na kanta, Violet. Okay, so kanina, nung kinatanong-tanong siya ni Kimi, ibinalik ni Maki yung tanong kay Kimi. Okay, so ayan, tingnan natin. Sweet lang and subtle. Yes. Ikaw ate, dilaw pa din ba? Ayun. Sabi niya, ikaw ate, dilaw pa rin ba? So, ayan. Tingnan natin, mga chika. Tingnan sa sagot ni Kimi. Kinilig na naman. Ayan. Sabi nito, Toronto, Edmonton, Canada. Annalyn Mortera, good evening din sa'yo. Chika Patrol, heart hanggang dulo. Thank you po, thank you po. Ayan, maybe Chika Patrol, pangarap ni Kimi mag-shoot movie abroad. Same tayo, Chika Patrol. Parang ganun kasi, parang kasama sila Carl de la Merced, parang taga Dreamscape kasama niya. Hindi po yan edit talagang kinunyan before media ko nila. Okay. Mukha lang sigurong edit, Madam Jang. Di kasi kakaiba yung mukha doon ni Paulo eh. Ayan. So, kasi nga po under ABS-CBN Studios po talaga yan, musical movie. Okay, thank you po dyan, Madam Jangdi. May mga rehearsals pa yan sila. Okay, tsaka nandun yung ABS-CBN Global eh, para dun sa mga international events, di ba? Ayan. At tsaka po pag movie man yan, dapat under Star Cinema po yan. Actually, nandun yung Star Cinema sa ilalim. Ay, Star Magic pala. Star Magic. Ayun. So, Star Magic yung nakalagay sa ilalim. And yung Star Magic, di ba mga talent sila? Yung parang Star Magic, sila yung mga talent, okay, ng ABS-CBN. Sila yung tawag. Okay, so, ayun. Tuloy natin to mga kachika. Pero naman talaga yung mga pula. Ay, balik mo talaga sa akin yung kanta mo. Natawa ko dun sa singit ni Ann Curtis eh. Yung kulay daw ni Kimi, pula. Sweet lang and subtle. Talaga yung mga pula. Pula raw, pula. Balik mo talaga sa akin yung kanta mong namumula. Namumula raw. Ayan, namumula. So, ayan. Ipa-flowers ka kasi nung Valentine's, diba? Super naman talaga. Ayan. Pati si mga kachika, ewan ko kung alam nyo na, si Maki pala, sabi niya rin sabi niya before, inadmit niya yan, crush niya rin daw si Kim Chu. Inadmit niya yan sa, I think, isang guesting, okay, ni Maki sa event yata ng, showtime din yata yun, inadmit niya na nagagandahan ko to kay Kimi, crush nga kita ate Kim eh. O, diba? So, eto mga chika, napansin din ni Maki pati yung flowers ni Kimi, binigay ni Paulo. So updated lahat, pati yung guest nila. Namumula. Yeah. Ipa-flowers ka kasi nung Valentine's, diba? Ayun na yung flowers mga chika. Super naman talaga sa pagka-updated to Maki. Bibili ako Bibili ako ng ticket. Ako kasi sana magpabalita nun eh. Ayun na. Tapos may sinabi dyan si Bong eh. Okay. Ayan. Ang kulay mo. Ayun na, natawa si Kimi ron. Hindi ko alam kung ano yung sinabi Ay, ni Bong. kulay ng... Ayan. Pero ayun, sabi ni Kimi, bibili siya ng ticket ni tawag dito, ni Maki sa bago niyang concert. So, ayun mga kachika, no? Nakakatuwa rin yan. Nabunot si Kimi kanina. Talagang pati yung mga Showtime most kinikilig sa kanya. And then, last na to, habol lang natin sa content natin ngayon. Ito naman mga chika, yung mga pictures ng mga ganap ni Kimi yesterday sa celebration ng Chinese New Year, Lunar New Year, Lunar Year, okay, sa bahay nila. So, ayan. Ito yung family ni Ate Twinkle, di ba? Ayan, si Rain, asawa ni Ate Twinkle. Grabe, no? Wala talaga hindi nagparamdam talaga yung isa niyang kapatid, no? Yung nakakasuwa na. Ayan, si Kimi, saya-saya niya, no?
Ayan, oh. Fireworks. Actually, I also feel sad, mga kachika, about what happened to Twinkle. Kasi, to Twinkle, to Lakam. Kasi, alam yun, in some way, oo, nagkamali yun. Pero yung pinaka naapektuhan kasi, di ba, si Kimi, yung parang, oo, talagang kakarmain at kakarmain si Lakam. Pero ang nangyari, nagdurusa rin si Kimi, tsaka yung pamilya niya, nasira yung pamilya, di ba, dahil sa ginawa ni Lakam. And, nakakapanghinayang lang kasi parang tuwing mga ganitong event na sanay tayo, nandyan sila kami. 'Di ba? Tapos ngayon, out of nowhere, di na natin nakikita yung taong yun. Nagtago na, 'di ba? Di natin alam saan na siya napunta. So ito yung ibang mga friends ni Kimi, mga kachika. Ito parang relatives niya rin yata to. Tama ba? Ay hindi, mga kaibigan. Ito, It's Showtime family. Si Bella kasama yung boyfriend. And then, ayan, kasama nila. Yung iba, mga kachikan ko, kilala to si Darla. Ayan. Yung iba hindi ko kilala sorry Ayan, yung dragon, nagda-dragon dance kasama si Kimi. Ito, It's Showtime family. Ayan, kompleto, no? Ayan, mga chika, ang gaganda ng mga kuha kay Kimi, no? Parang saya-saya nila. Ayan, another picture. Uy, si ate, ano yun Ate Hides. Ayan. Fireworks. Ito, ang ganda rin ng kuha, oh. Diba? So, ito pinost na to ni Kimi pala kahapon. Ito ngayon ko lang nakita. Ayan, kasama niya si Bella. Nakahag sa kanya. Si Bong. Si Darren. Ayan. Ito, mga chika, hindi ko to kilala. Kilala niyo ba to? Sorry sorry. Ayan, ito yung Showtime family, parang namigay ng TV si Kimi, oh. Namigay ng ampaw, eh. Okay, so, ayan. Sabi rito, my heart is so full celebrating my Chinese roots. Will always be something I'm deeply proud of. To my friends, family who celebrated with me, kahit hindi Chinese, naging Chinese talaga kayo. Thank you for making the night so extra fun and memorable. Preparation was not easy. There were moments of pressure, exhaustion, and doubt. But I'm so proud that I pushed through and was able to squeeze everything in, and it turned out even more beautiful than I imagined. This is my reminder for you for the year. Nothing's impossible when you put your heart, your faith, and work into it. When you show up fully, trust the process, and keep going despite the challenges, everything eventually falls into place. May this year be a reminder that hard work, intention, courage will always lead you exactly where you are meant to be. So, ayan, mga kachika. So, ito mga picture lang to na i-share ni Kimi. Yung iba rito, kanina niya lang nilagay. Okay, wala pa sa social media. Pero, ayan, nakakatuwa. 2026, celebration ni Kimi ng Chinese New Year. Okay, dati ang nag-organize si ate niya. Ate Lakam niya. Ngayon si Kim na mismo, hands-on. At least natuto rin si Kim. Chika Patrol, di halata sa age ni Kimi yung age niya. Kahit mga Gen Z ay nagka-crush sa kanya. God bless. Love na love ko kayong dalawa. Lahat ng nagmamahal kay Kimi. O, di ba? So, mga chika, actually hindi lang mga Gen Z, pati yung mga batang Korean, crush si Kimi. Nung si Kimi pumunta sa Korea, Diyos ko yung mga sikat na mga Korean actor, okay, kinukuha yung number ni Kimi, ina-add siya, pinapollow siya sa Instagram. 'Di ba? So, ayan, ang dami talaga nagka-crush kay Kimi. Maraming netizens ang napapansin na mas lalo pang dumarami ang nagkakagusto kay Kim Chiu ngayon at hindi na ito nakakagulat. Sa totoo lang, ilang factors ang pwedeng dahilan kung bakit lumalakas pa ang hatak niya. Una, consistency sa career. Matagal na siya sa industriya pero nananatiling relevant. Mula pa noong panahon niya sa Pinoy Big Brother hanggang sa pagiging leading lady sa mga serye at pelikula, napatunayan niya na hindi siya one-hit wonder. Number 2, positive image at resilience. Kahit dumaan sa iba't ibang issue at intriga, madalas makikita kay Kim ang pagiging composed at classy sa pagsagot. Mas lalo tuloy siyang hinahangaan ng mga tao dahil sa maturity at strength niya. Number 3, natural charm at relatability. May pagka-bubbly, funny at minsan sabaw,
pero authentic. Maraming nakaka-relate sa kanya, kaya hindi nakakapagtaka kung bakit pati mga casual viewers nagiging fans. Number 4, love team chemistry. Ang tambalan niya kay Paolo Avellino ay isa rin sa mga dahilan kung bakit mas dumami ang supporters niya. Yung kilig factor, plus parehong mahusay umarte, talagang malakas ang dating sa audience. Number 5, social media presence. Aktibo siya online at marunong makipag-engage sa fans. Sa panahon ngayon, malaking factor talaga ang digital connection. Sa kabuuan, hindi lang dahil sa ganda o kilig moments kaya dumarami ang nagkakagusto kay Kim, kundi dahil sa total package siya: talent, personality, at resilience. Kung tutuusin, habang tumatagal, mas nagiging solid ang fanbase niya dahil hindi lang hype, kundi genuine admiration ang foundation. Ikaw, ano sa tingin mo ang pinakamalaking dahilan kung bakit mas dumadami ang fans niya ngayon? Base sa pinakabagong balita ngayon, Febrero 18, 19, 2026, may lumabas na artikulo tungkol kay Kim na nagsasabing nararamdaman niya na ligtas siyang magtrabaho kasama si Paolo Avellino habang pareho nilang dinepromote ang bagong serye nilang The Alibi. Ayon sa ulat, nasagot niya ang mga tanong ng media tungkol sa kanilang proyekto at sinabing may respeto at seguridad siya sa set kasama ang kanyang co-star, na bagay na naggugustuhan at sinuportahan ng maraming fans. Sa ibang mga obserbasyon din ng netizens at media, nagtrending muli si Kim Chiu dahil sa kanyang glow-up at mga public appearances, lalo na sa shows at awards kung saan marami ang napapahanga sa kanyang presence at performance. Ano ang masasabi ko sa ganitong balita? Maganda ang pananaw ng iba tungkol sa kanya ngayon dahil professional growth. Kitang-kita na mas mature at comfortable siya sa kanyang craft, lalo na sa mga bagong projects niya. Support system sa trabaho. Pagiging secure niya sa work environment ay nakakatulong para mas magandang output ang kanyang performance. Fan support at positive vibes. Trending siya at maraming fans ang uma-appreciate sa kanya hindi lang dahil sa ganda, kundi dahil sa personality at dedication niya sa trabaho. Siyempre, may mga balita din tungkol sa ibang aspeto ng buhay niya. Example, mga issue sa negosyo at pamilya na medyo mas seryoso at hindi ganun kasaya. Pero sa usaping popularity at pati sa career niya ngayon, mukhang nananatiling positibo ang reception mula sa publiko at media, lalo na dahil sa kanyang mga proyekto at engagement sa followers. Base sa balitang mas dumadami ang nagkakagusto kay Kim Chiu, hindi maikakaila ang malakas na appeal ni Kim Chiu sa publiko. Hindi lang siya basta-basta nakikilala dahil sa ganda o sa talento sa pag-arte, kundi dahil sa kabuuang imahe at personalidad niya. Sa bawat proyekto niya, mula sa teleserye, pelikula, hanggang sa hosting gigs, kitang-kita ang kanyang professionalism at dedication. Malinaw na hindi lang pansariling hype o trend ang pinagmumulan ng kanyang popularity, kundi isang genuine admiration mula sa fans na humahanga sa kanyang resilience at authenticity. Isa pa, malaking factor ang paraan niya sa pakikipag-engage sa fans at media. Hindi lang siya approachable, ramdam ng mga tao na tunay siya sa mga sinasabi at ginagawa niya. Yung kombinasyon ng natural charm, sense of humor, at emotional intelligence ay nakakalikha ng koneksyon sa audience na bihira lamang matagpuan. Kaya kahit lumipas ang maraming taon sa showbiz, dumarami pa rin ang mga taong naaakit sa kanya. Hindi rin pwedeng hindi banggitin ang kanyang love-aim chemistry at mga kilig moments kasama si Paolo Avellino na lalo pang nagpapatibay sa kanyang appeal. Yung mga maliliit na gestures at genuine interactions nila sa screen at sa mga public appearances ay nakakatouch sa puso ng fans at nakakatulong para lumawak ang kanyang fanbase. Sa huli, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa dami ng humahanga sa kanya, kundi ito ay patunayan na si Kim Chiu ay isang iconic figure sa Philippine entertainment na nagtataglay ng talent, personality at resilience. Ang kanyang patuloy na paglago bilang artista at public figure
ay inspiring at malinaw na habang tumatagal, mas lalo siyang nagiging simbolo ng positibong impluensya at admiration sa showbiz industry. Kung pag-uusapan pa natin ang maidagdag sa balitang tungkol sa dumadaming humahanga kay Kim Chiu appeal niya, tulad ni Paolo Avellino, pwede ring idagdag ang impact ng kanilang chemistry sa fans na kadalasan ay nakaka-attract pa ng mas maraming tagahanga. Sa madaling sabi, pwede nating palawakin ang balita sa pamamagitan ng pag-highlight sa career, social influence, personality, at fan dynamics ni Kim Chiu, hindi lang sa dami ng humahanga niya, kundi sa kung bakit ganito ang epekto niya sa publiko. Narito ang isang expanded new style na version ng balita tungkol kay Kim Chiu. Hindi maikakaila ang lumalakas na appeal ni Kim Chiu mula sa pagsikat sa Pinoy Big Brother hanggang sa pagiging leading lady sa mga hit teleserye at pelikula, malinaw na hindi lamang hype ang kanyang tagumpay, kundi matibay na pundasyon ng talento at dedikasyon. Bukod sa kanyang professional achievements, malaking bahagi rin ang social media sa kanyang patuloy na popularity. Sa kanyang aktibong engagement sa fans, mula sa Q&A sessions, behind-the-scenes updates, at personal posts, ramdam ng mga tao na tunay at approachable siya. Yung ganitong relatability ay nagpapalakas ng koneksyon sa mga supporters, lalo na sa mas batang audience. Hindi rin pwedeng hindi banggitin ang kanyang role na bilang positibong model. Marami ang humahanga sa resilience at maturity niya, kabila ng mga issue at intriga sa showbiz. Sa bawat interview at public appearance, kitang-kita ang kanyang composed at classy na pag-handle ng attention at criticism, bagay na lalong nagpapalakas sa kanyang public image. Isa pang aspeto na nakakadagdag sa kanyang appeal ay ang kanyang love team chemistry kay Paolo Avellino.